Hello guys, good morning, good morning. Kamusta kayo dyan? Kamusta ang araw nyo? Trading tayo ngayon, ang free strategy from Facebook. Ang topic natin for today is how to market on Facebook so you can get more sales. Pinaka the best way para makapag-market sa Facebook, dapat yung Facebook post natin engaging, or maraming nag-likes, maraming nagko-comments, or nag-share ng post natin. Pero given naman na lahat tayo merong Facebook, di ba? May mga Facebook kayo, profile Facebook. Sabi nila, pag wala kang Facebook, hindi ka nag-i-exist sa mundo. hindi ka buhay, parang gano'n. Pero ang pinaka main point natin dito, dapat yung post natin ay engaging. Mayroong nagla-likes, may nagko-comments, tsaka may nag-share. Naranasan mo na ba na mag-post ka sa timeline mo na wala man lang nag-likes or walang nagko-comments or walang nag-share? Kasi ang pinaka mabigat na dahilan, ang pinaka main reason niya kung bakit wala, hindi interested yung mga list natin doon sa post natin. Ibig sabihin, hindi quality yung mga friends list doon sa profile timeline natin. Kasi naranasan ko din yun na nagka-post ako sa timeline, walang nag-engage kasi hindi quality yung mga friends na naka-add sa atin. So para maging qualified sila, ang pinaka the best way, paramihin mo yung mga friend list mo. Kung 100 lang ang friends mo or kung 200 lang, dapat mas mataas doon kasi ang limit ng friend list natin nasa 500 5,000 friends. So, kailangan, para maging engaging yung post mo, kailangan paramihin mo yung friends mo sa timeline, sa profile mo. Okay? So, isa rin sa mga natutunan kayo na kailangan na paramihin ng friends. At bukod doon, hindi lang basta marami. Dapat, quality yung mga friends list mo na ibig sabihin na ito yung mga interesado doon sa offer mo. So, kailangan meron na nagla-likes, may nagko-comments, may nag-share para maging effective. Okay? As rin sa mga natutunan ko, dapat merong 4 na steps para maging yung Facebook mo maging engaging. Tapos sulat ko. First steps to turn your Facebook posts into prospecting machine. Diba? Ang lupit niyan. 4 steps to turn your Facebook post into prospecting machine. Number 1, build an audience. Or build your friend list. Ano ibig sabihin yan? Kailangan yung friend list mo dapat marami at qualified. So paano mo siya gagawin? In my case, punta tayo sa timeline ko.
Kung mapapansin mo, dito sa timeline ko, ang friends ko nasa 4,990. So, maraming list. Okay, tapos meron akong followers na 7,700 people. So, kailangan maging ganyan yung list mo. Sa followers pala, wala tayong limit. Kahit ilan, pwedeng maging followers mo, kahit 1 million, 2 million. Wala. Ang may limit lang yung friend list natin. Kasi hanggang 5,000 lang. So, kung mapapansin mo sa mga post ko, halimbawa, itong video na to, kung mapapansin mo, pinost ko to noong January 14, meron akong viewers na 85. So, medyo marami na rin. Kasi kukunti lang yung list ko, malamang yung viewers ko maliit din. Tsaka dito sa mga post ko minsan, merong mga kumukuha ng bahay dito, may mga nag-engage. Ilang beses na lang nakabenta dito sa timeline post. Tsaka dito sa post ko na to, January 6. Ayan. Kung mapapansin mo, meron akong 16 likes. So, ibig sabihin, itong 16 likes na to, ito yung mga taong interesado or ano sila sa bahay. Kumbaga, in sila. Okay? So, paano gagawin mo? Ang kaya mo nang gawin para dumami yung friend list mo, punta ka dun sa group, hanap ka ng group na interested dun sa bahay na ina-offer mo. Ano ba yung mga groups na yon? Dito sa Facebook, meron tayong search bar. Itong search bar na to, ito yung tool na pwede ka mag-search ng mga topic or ng mga tao na interesado doon sa bahay na ina-offer mo. For example, ang karamihan na kumukuha ng bahay sa internet mga OFW. So, pinaka the best way para maka-reach mo sila is search mo sa box na to yung OFW. So, yan, maghahanap siya. O mismong Facebook ang mag-search para sa iyo. So, makikita mo may mga list. Mag-join ka lang sa group. Okay, mag-join ka lang sa group. So, para makita mo sila lahat, hanggang pinakababa niyan, see all results for OFW. Click mo lang yan. Okay? So, ayan. Punta ka lang dyan, mag-join ka lang. Mag-join ka sa lahat ng mga groups OFW. Okay? Possible dyan na may makukuha ka mga interested prospect dyan. Mag-post. Once na nag-join ka dyan, mag-post ka lang dyan ng mga property na ina-offer mo. Pero mas better, tingnan mo muna yung groups kung ito ba ay close or public. Kasi pag public yung group na pinasukan mo, walang rejection. Ibig sabihin walang ban. Ibig sabihin walang restriction kasi public eh. Possible lang na merong restriction yung may mga close group or private, naka-private group sila. Pero depende pa rin kung anong klaseng group yung papasukan mo. Halimbawa, kung interested naman sa topic na ina-offer mo, yung close group na yon, pwede rin. Pero hindi lahat ka nun. So, pinaka-the best way para i-accept yung mga post mo, number one mong tingnan, yung mga public group. Okay? Doon sa topic, doon sa keyword na nahanap mo. Halimbawa, OFW, yun nga. Public group, then next mo na yung closed group. Ayan. So, mag-post ka lang dyan. For example, ito, United OFW in Middle East. Click mo lang yan. Tapos, mag-post ka lang din ng bahay. Bawa, rent to own. Bawa ako. Magka-post ako ng rent to own.
lagyan mo lang siya ng picture, mag-post ka lang yan. Okay? So, lahat ng mga mag-i-engage dyan or lahat ng mga magla-like ng post mo, mag-message sa'yo, or magka-comment, pwede mo silang i-add sa profile mo. Pwede mo silang i-add. Okay? Kasi kaya sila nag-engage, kaya sila nag-like, interested sila. So, ganun lang. Number 1 steps yon. Number 1 steps. Pangalawang step, grab their attention. Where attention goes, income flows. Grab their attention. Sabi nila, where attention goes, income flows. Diba? So, paano mo gagawin yun? Once na naka-join ka na sa mga group na nanap mo, o kaya yung mga OFW, once na naka-join ka na doon, kailangan mo i-grab yung attention nila sa pagka-post mo. Paano yun? So, yun kailangan mag-grab yung attention nila. So, bago yun, meron pa palang isang keyword na pwede mong i-search. Halimbawa, yung Philippine Real Estate. Philippine Real Estate, ito kasi yung relevant dun sa ino-offer mo. Diyan sa Philippine Real Estate na yan, bro, kung mapapansin mo, maraming mga members dyan, mag-join ka dyan. So, zero rejection yung magiging mo, kasi lahat yan related sa topic mo. Mag-join ka lang dyan, o kaya para makita mo pa yung ibang result mo lang to. Okay? So, join ka lang. Bawa, ito. Naka-join na ako dito. Real Estate Philippines. So, ang ginagawa ko, every time na magka-post ako dito sa groups na to, lahat na mag-i-engage dyan, lahat na magla-likes or magka-comments, ina-add ko sila. Kasi sila yung mga interested dun sa offer mo. Diba? Tayo sa OFW. For example, dito yan sa OFW Tambayan, pwede ka mag-post dyan. Number 2 nga, yung grab their attention. Paano mo mag-grab yung attention nila? For example, pwede ka mag-post ng murang pabahay, lipat agad. Or, ano ba yung benefits ng ino-offer mo? Ano ba yung reason kung bakit nila magugustuhan yung ino-offer mo? For example, yung swimming pool, ano ba yung benefits nun? Ano ba yung makukuha nila doon? Kumbaga ano yung dahilan kung bakit nila bibilihin? So, ilagay mo lang yung features ng post mo. For example, yun nga, yung swimming pool, tapos yung benefits ng, sasabihin mo yung bahay, kung ano yung benefits ng bahay, kung ano yung advantage nun para bilhin nila. Something like that. Mga ganon. Okay? What's in it for me? Yun ang ibig sabihin nun. What's in it for me?
Ayan. Ano ba yung reason? Ano ba yung ano yung dahilan para bilhin niya yung ina-offer mo? So, grab their attention. Grab mo yung attention nila dun sa post mo. Then, number 3, yung call to action. Ano ibig sabihin ng call to action? Ito yung ipapagawa mo sa kanila, kung ano yung gusto mong ipagawa sa kanila dun sa post mo. Let's say, encourage mo sila na mag-comment doon sa post mo, o kaya mag-likes, or mag-click ng link dun sa post mo. By the way, sa post pala, pwede ka maglagay ng link mo sa ibaba para maging call to action mo yun. Yung link na yun, pwedeng it's either website mo or yung sales page mo. Kasi dun sa sales page na yun, doon na yung offer mismo na makikita nila. Doon na yung presyo, doon na yung itsura ng product, yung bahay. Yung bahay na anong bahay na ino-offer mo, na doon na makikita nila doon kung ano yung itsura, saan lugar. Lahat ng details na doon sa sales page mo or website. So, number 3, call to action. After mo mag-build ng audience, mag-post, grab their attention, dun sa huli ng post mo, nakalagay doon yung call to action. Encourage them to comment or like your post. Or click that link ng website mo or ng sales page mo. Okay? Ito yung pinaka the best way ito para magkaroon ng engagement doon sa post mo. So, lagi mong tatandaan na ang pagpo-post dapat related lagi yung makakakita. Dapat yung pagpo-post, yung makakita ng post mo, dapat yung makakakita nun ay related siya doon sa post mo. In order to engage. Kasi interested sila. Okay? So, possible na mag-like sila doon. Possible na mag-click, mag-share, or mag-comment kasi related sila or interested sila. Okay? Kasi pag nag-post ka sa isang group na hindi related sa ino-offer mo, possible na walang mag-comment, walang mag-likes kasi hindi sila related. Ang pinakamasaklap nun, pwede ka pang i-block ng groups na yon. Ang tawag doon spamming. Kumbaga, pwede ka na report sa Facebook. Pag na-report ka na sa Facebook, mangyayari, mababan ka ng ilang araw, hindi ka makapag-post sa group. Kasi based on my experience, naranasan ko yun, nag-i-spam ako sa lahat ng group, sa mga groups. Nagpo-post ako doon, nagbabaka sakali ako na kasi na baka merong magkagusto ng offer ko. Although meron naman, kaya lang hindi sa lahat ng panahon, ganon. O may natatsambahan, pero hindi sa lahat ng oras, ganon. Kasi nga, hindi siya related. Oo. Ang nangyayari nun, pagka na-block ka, ilang araw kang hindi makapag-post, hindi yan saklap nun. Isa maabot ng 2 weeks, 1 week. Diba? So, pinaka-the best way, kung mag-join ka sa group, kailangan yung pupuntahan mong group ay related doon sa offer mo, sa bahay na in-offer mo. Pinaka-the best example nga niyan, yung OFW. Kaya Philippine Real Estate. Kasi sa Philippine Real Estate, andyan yung mga tao na interested dun sa bahay, di ba? Real estate nga eh. So, number 3, call to action, encourage them to comment or like or click that link. Okay? Number 4, amplify virus. Ano ibig sabihin yan? Amplify virus.
Virus ba yun? Ibig sabihin ng Amplify virus, lahat ng mga tao na magko-comment doon sa post mo, kailangan mo mag-reply. Okay? Reply o comment. Bakit mo kailangan mag-reply? Siyempre, yun yung yung mga tao interested. Malay mo, kumuha ng bahay yun. Diba? Or malay mo, mag-refer ng mga kakilala nila na gusto kumuha ng bahay. Diba? Amplify virus. Tsaka, pag lagi ka nag-reply sa comment, doon sa group na yun, yung si Facebook, yung post mo, i-rank niya yun sa taas. Diba sa group, pagka nag-post ka, mayroong another post ulit na natatabunan yung yung post mo. Siguro mga 2 minutes, 3 minutes, wala na. Unang post mo pa lang, natatabunan siya ng ibang post. Pero kung yung post mo ay engaging, halimbawa maraming nagko-comment, tapos maraming likes, i-aakit ni Facebook sa taas yung post mo. Okay? Hello, I'm back. Nagpalit ako ng damit.